Welcome mga bay, sabay natin tunghayan ang pagkahulog ni Subay sa bangin at paano siya makisalamuha sa mga primitive society tribe, at sa mga susunod na pangyayari. Salamat. Nagsimula ang pag-recap, sa kung saan may nag-guide sa kanila paakyat sa hagdan ng bundok. At konti pa, andyan na sila makarating. Nang ikan-away nito ang kanyang cloud, hudyat nang makinig ang Sinoman makakita nito at makinig, kaya ikaw nasa likod, huwag ka sa likod namin. Yung lalaki sa likod, medyo pakibilisan. Habang bakas sa mukha nito ang pagod. Kaya napatawag ito ng P. Tama. At nang makita ito ng mga bata, malakas nila nitong banibiro ng napakahina ni Tito, sabay tawa nila dito. At ginatungan pa ito ng isang maliit na bata. Ikaw ang pinakamahinang nasa hustong gulang na nakilala ko. Kaya lumingon ang lolo at binati niya ito, mahusay na nobaliste, hindi ka man lang makaakyat. Bakit mas masama ka kaysa mga mag-aaral sa elementarya? Well, pasensya na nobaliste lang ako, tugon niya sa lolo. Kaya marami akong oras para magpahinga, dagdag niya pa dito. Habang ang nasa isip nito kung paano daw siya niloko ako ng maldita na editor niya na ito na umakyat ng bundok habang nagpapahinga siya sa aircon. Teka lang. Pagbalik ko, talagang pahihirapan ko siya sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng maraming draft. Nang biglang nabali ang tungkod nitong kahoy. Dahilan ng pagkatapilo ng paa niya sa kawalan ng outbalance sa kanyang katawan. At doon niya napag-isip at napatanong na lang sa kung ano ito. Tapos bigla na lang ito nahulog. Habang ito nahulog, kaya ito na ba ang katapusan ko, ang tanging nasa isip nito. Ngunit napagtanto ko, sa halip na mangarap na makakuha ng kapangyarihan kapag pumunta sa ibang mundo. Dumating ako sa isang mas makatutuhanang pilosopiya ng buhay. Huwag mag-isip tungkol sa anumang bagay habang patuloy ang pagkahulog nito. Kaya napasigaw na lang ito sa kawalan ng pag-asa na makaligtas pa siya. Tapos unti-unting idinilat ang mata nito na may pananakit sa buong katawan niya. Ngayon niya napagtanto, hindi ba ako nahulog sa bangin? Tigtas ba ako? Tanong nito sa sarili. Ngunit bakit nakatali ang mga kamay ko? Ika niya dito sa hindi makapaniwala sa kung bakit nakatali ang kamay nito sa lubog. Mag-isip pa sana siya sa kung anong nangyari sa kanya. Nang bigla niyang napagtanto sa gulat sa kanyang nakita. Sa kung paano may batang babae ang nakaupo sa kanyang harapan habang hawak nito ang mukha na may tumutulong langis sa kanyang bibig sa kakatitig sa kanya. Tapos huminahon siya at naisip niya na makakain na ba talaga siya. Habang ang malapot na langis ng babae ay dumampi sa kanyang mukha na parang takom na matikman niya ito. Tapos kinuha ng babae ang kanyang kutsilyo, sabay sambit ng malambot talaga ang karne ng tao, ika pa niya. At dapat daw napaka-mental kapag nagbabake, di ba? Dagdag niya pa dito. Damn, magiging roast beef ako, ang tanging nasa isip nito habang tinusok siya ng darili ng batang babae, kaya napasigaw ito sa sakit. Kaya parang ayaw akong patayin agad ng langit kapag nahulog ako, pero papayag ba akong makain ng mga halimaw na ito? Tapos tumayo ang babae habang itinaas ang kanyang espada na may kumikinang na mga mata na may masamang ngiti ito sa nakahiga pere na lalaki. Nang makita niya ang espada na sumasalamin sa kanyang mata, nagsabi ito ng ilang salita para sa susunod niya na buhay. Kinalaw ng tinanggal ng babae ang pagkatali ng kamay sa lalaki gamit ang pag-swipe ng espada nito. Na nagbigay ng pagtataka sa lalaki sa kung ano ang pinabalak nito sa kanya. Kaya nagkuminto ang babae na hindi alintana ang gutom ko kung hindi ako makakain ng tao. Kaya hindi siya kumakain ng tao. Doon niya napagtanto mayroon palang sungay ang babae at may buntot din ito. Nang lumingon ang babae, sa kanya napagtanto na punta na ba siya sa ibang mundo. Wait, pag-isipan muna natin. Bilang isang novelista, hindi ko matanggap ang katotohanang napunta ako sa ibang mundo na tulad nito. Pagkatapos ng lahat, ang isang bayani ay may hindi bababa sa 100 paraan upang mamatay, at ang pagbagsak sa bangin ay napakabihirang. At lumingon ito sa kanyang nakita at huminahon muna tayo at obserbahan ang sitwasyon ni Kapanya sa kanyang sarili. Sa aking opinyon, ito ay isang hindi napapanahong lugar. Kung isa sa alang-alang ang kalagayan ng lugar na ito ay talagang masama ayon sa kanyang nakita sa loob ng kubo. Tapos ito tumayo at tumunggo sa may pinto ng kubo. Sa labas ng kubo, may naghabulan na parang mga bata. Batay sa kanilang ikinikilos, sila ay parang naglalaro ng habulan. Sa kabilang banda naman may taong parang nagbalat hayop ang kanilang mga katawan. Na parang sila ay hindi tao.
Kaya lumipat na ba siya sa mundo ng primitive na lipunan? At napansin niya na may lumapit sa kanila kaya ito umikot para makita ng kanyang bukas na mga mata. Nang makita niya ito napangiti siya na parang may inaasahan niyang matinong makausap. Kaya tinatanong niya ng bagong dating sa kung ano pangalan niya at saan siya galing. At inulit niya pa ito sa pagtanong. Ano ang layunin ng pagpunta sa aming Yanlong Village? Ika niya pa sa batang lalaki. Tapos masayang binati ito ng babae na tatay ko. Na nagpenas sa kanyang tatay. Kaya inutusan niya ito na kung sa harap sila ng mga estranghero dapat niya ito tawagin commander. Sinang-ayon na naman ito ng anak niyang babae na may masayahing ikinikilos. Habang tuliro ang batang lalaki sa kung ano ang pinag-usapan nila. Sa kung bakit hindi nito maintindihan ang lengguwahe nila mag-ama. Talaga bang primitive society sila? Bakit hindi siya nagsasalita? Ika niya pa dito. At baka daw natatakot siya sa kanya. Hindi, mukhang maamo at sensitive ang lalaking ito, malamang galing siya sa isang malaking nayon. Pero ang totoo hindi siya makapagsalita dahil sa hindi sila nito maintindihan. Ngudi gawin nakakagiling na pag-iisip daddy. Dahil gusto itong makita ng salamangkero, dalhin natin ito sa kanya. Sige tatay tugon nito sa earpod niya. Habang hawak nito sa balikat ang batang lalaki. At itinulak niya ito palakad pahakbang tungo sa kanilang salamangkero. Nalipat na ba talaga siya? Hindi maaaring magkaroon ng ganitong tribu sa ang mundong alam ko kung saan ang mga tao ay may buntot at sungay. Pagyusisin ito sa pag-iisip sa kanyang sarili habang sila naglalakad sa kalagitnaan ng mga tao na naruroon. Tapos nagkomento ang dalawang babae tungkol sa kanya sa kung paano ito daw ay sobrang lambot ng karne, halos walang muscles. Wow, wala siyang sungay, walang buntot o kahit pakpak, napakabihirang. With that look, hindi siya palaban. Habang ang batang lalaki ay hindi maalis sa kanyang isipan. Kung nalipat ba talaga siya sa ibang mundo na may primitive na lipunan? Bilang isang novelista, hindi ko matanggap ang katotohanang nasa ibang mundo ako. So wala na ako sa Earth. Pagkatapos ng lahat, ang isang bayani ay may hindi bababa sa 100 paraan upang mamatay at ang pagbagsak sa bangin ay napakabihirang. Huwag magpanik, kailangan kong obserbahan ng mahinahon ang sitwasyon. Bakit marami ang nagkalat na mga buto ng hayop dito? Ang tanong, ano ang susunod kong gagawin? Mula sa kasalukuyang sitwasyon ay hindi makatotohanan ang agad na pagtakas mula sa mahigpit na pagkakahawak ng kalaban. Hinayaan din nila akong matulog, kaya wala silang balak na saktan ako. At karamihan. Nagtataka silang tumingin sa akin, walang pagnanasa na kainin ako, kaya hindi sila dapat maging isang tribo ng mga cannibal. Tapos nagtanong ang malaking lalaki sa kanya, na kanya namang ipinagtaka sa kung ano naman ba pinagsasabi nitong lalaki na ito. At inulit muli ng lalaki ang kanyang pagtanong sa batang lalaki. Na ikinatawa lang nito dahil sa hindi talaga niya sila maintindihan. Tapos itinuro ng malaking lalaki ang direction na kanyang puntahan. Kailangan niya lang pumasok sa loob ng kubo na yan. At sa loob ng kubo, boss, hindi na siya makapaghintay ng ilang araw pa kaya kailangan niyang makahanap ng bagong boss. Kung gayon ano ang dapat nating gawin? Kung walang salamangkero, mapahamak ang ating tribo. Ayokong maging outcast. Lahat ng tao sa tribo ay nasubok, ngunit wala sa kanila ang may anumang mahiwagang talento. Ibig mong sabihin kung ano ang natagpuan 3 araw na ang nakakaraan. Wala na bang iba? Oo. Ito ay, let him try it. Siya na lang ang natitira na hindi pa nakakasubok. Wizard, dinala namin siya. Ipasok. At nang makita niya ito tinatanong niya dito kung saang bansa siya galing. Sabay ikinaway ang kamay nito hudyat na palalapitin siya ng salamangkero. Kaya siya daw ang pinuno ng tribong ito. Kumaway siya. Hiniling ba niya na lapitan ko siya? Tapos lumapit ito ng paunti-unti. Mukhang nanghihina ang matandang ito, kapag lumala pa ay hostage ko siya ang nasa isip nito. Habang tuliro ito sa pagtingin sa salamangkero. Na nakapikit pa ang mga mata nito. At nang idinilat niya ang mga mata nito na may kasamang malakas na aura sa kanyang mga mata. Habang ang batang lalaki ay tinangay sa lakas ng kapangyarihan sa mata ng salamangkero. Dahilan ng kanyang paglutang sa kung saan napunta ito sa kawalan. Kaya nagtaka siya sa kung ano ang nangyari sa kung ano ang ginawa ng matanda sa kanya. Mayroon bang bagay sa apoy? Boy nakikita mo ba? Wow, bakit siya biglang sumulpot? Saan yan? Oo.
Naiintindihan ko na sa wakas ang sinasabi mo. Kaya ipinaliwanag ng matanda kung saan siya ngayon. Ang lugar na ito ay malalim sa iyong kaluluwa. Boy, nakikita mo ba? Ipaparating ko ang aming kilos ng direkta sa iyong kaluluwa. Isang bagay sa loob ng apoy, tulad ng isang dragon o isang ahas. Ibig mong sabihin, napakahusay. Kaya mo ba, magiging bahagi ka ng aming Yanlong Village bilang susunod na henerasyon ng mga salamangkero? Paghahayag nito sa pag-alok sa batang lalaki. Kaya nagulat ang mag-ama sa kanilang narinig mula sa matandang salamangkero. At natuwa ang mga iilan sa kanila na may kasiyahan sa kanilang sarili. Habang ang iba naman ay nag-alinlangan dahil sa ang pagpapabeya sa isang bata na maging salamangkero, maaari ba siyang maging ganap na salamangkero? Pag-aalala nila dito. Naniniwala ako sa pinili ng mago. Buti pa may magician, kaya gamitin mo na lang, payo niya pa dito sa nag-alinglangan niyang kasamahan. Nang marinig niya ang mga komento ng iba, nag-alala siya sa kung isa daw siyang magician. Habang hinaplos ng babaeng cutting ang kamay nito. Tapos hinila niya ito palabas ng kubo. Sa labas habang hila-hila nito ang kanyang lalaki. Ito ang lalaking tinatawag na Subay, tama ba? Isa pala siyang wizard mula sa susunod na henerasyon. Kakaiba talaga ang pangalan niya, I wonder kung saang tribo siya kabilang. Hanggat may bagong henerasyon ng wizard, ang totem tribe ay hindi maparalisa. Hahaha, ganun, totoo. Hindi mabibigo ang ating mga ninuno. Hindi na tayo magiging outcast. Ito ba ay isang magandang bagay? Pinili ka ng dakilang salamangkero. Bigla nila akong ginawang magician, sambit nito na may ngiti. Kaya, walang mga pagdududa tungkol sa desisyon ng mahusay na wizard. Mula ngayon, ako, si Yanhua, ang bahala sa iyo. Kung mayroon kang anumang mga katanungan, maaari mong tanungin ako. Kaya Yanhua ang pangalan ng babae na ito. Pagpakilala nito sa lalaki. Kung gayon, Yanhua, masasabi mo pa ba ang tungkol sa tribong ito? Ang aking tribo ay tinatawag na Yanlong tribe, at ang totem ay tinatawag ding Yanlong. Tapos yung picture ni Yanlong, hindi ko ma-describe. Yanlong, malalaman mo rin sooner or later. Ang nakikita ko sa apoy na iyon, totem ba? Paano ang mga posisyon sa loob ng tribo? Tingnan mo na malinaw na ang tatay mo ang punong nayon. Ngunit bakit kailangan niyang sundin ang utos ng salamangkero? Saang tribo ka galing, bakit wala kang general knowledge na ganito? Ang pinakamalakas sa tribo ay ang salamangkero, kung walang salamangkero sa tribo, siguradong masisira ang tribo. Ang pangalawa ay ang pinuno, ang mga magulang ni Yanko. Sinundan ni Commander Hunter. Mayroon ding mga totem na sundalo, reservist at pangkalahatang sundalo. Bagamat kakaunti ang mga tao, maraming posisyon. Sa simula, maraming tao. Dati, lahat tayo ay nakatira sa matabang lupaing ninuno, kung saan hindi natin kailangang mag-alala tungkol sa tubig at karne. Kami ay isang malaking tribo ng 65,300 katao, na may isang sundalo sa isang grupo ng mga ngaso. Ngunit kalahating taon na ang nakalipas, tinarget kami ng Black Snake Clan. Ang mga lugar ng Pangangaso ay sinalakay, napakaraming tao ang napatay, kaya ang ating mga lupaing ninuno ay kinuha. Napilitan kaming mag-immigrate dito. Kailangan kong maging mas malakas, iligtas ang mga nabihag kong kasama, at ibalik ang lupain ng ninuno. At ipaghiganti ang lahat, dahil dito napatameme ang Subay. Kinalaunan ipinasyal ni Yanhua si Subay sa paligid ng kanilang village sa masayang magkasama. Sa daan ay mas nakikita ko ito. Ang mga masasamang bagay ay nangyayari sa loob ng tribo. Karamihan sa mga tao ay mapatla, payat, at malinaw na malnourished. Ang kapaligiran ng pamumuhay, bukod pa sa mahinang kalusugan, ay naging isang lugar na madaling kontaminado ng bakterya. Kung ang isang epidemya outbreak ay nangyari, ito ang magiging pinakamasamang sakuna. Maraming namatay. Ito ay isang masamang simula, saan ako magsisimula? Nang biglang may tumunog. Kaya siniilip niya ito. I connecta ang circadian system sa host. Tapos ipinakita ang 10% na pag-loading, 30% na loading, 70% na loading. Ang sistema ng pang-araw-araw na tulong ay isinaaktibo. Matagumpay na nakakonekta ang sistema ng pang-araw-araw na tulong. Sistema. Bilang isang manunulat, alam kong magdadala ito ng karagdagang kaayusan. Susubukan ko muna siyang kontaken para may ideya. Ano ang iyong mga trabaho? Mga trabahong available sa kasalukuyan.
Suriin araw-araw upang matanggap. Pakete ng tulong. Random na bago. Sa tuwing mag-check-in ka, mayroong 11% na pagkakataong manalo ng Intermediate Assistance Plan at 0.1% na pagkakataong makakuha ng premium na pakete ng tulong. Buwanang check-in bonus, garantisadong mid-level na tulong. Ang Premium Annual Assistance Plan ay ginagarantiyahan kapag nag-check-in ka. So 3 lang ang aid packages. Ang mga karagdagang grupo ng tulong ay magbubukas 1 taon pagkatapos dumating ang host. Pagkatapos ng 1 taon, mamamatay tayong lahat kung maghihintay pa tayo ng 1 taon. Naghihintay ako. Gusto kong magtanong kung nakikita ba ng iba ang sistemang ito. Ang sistema ay makikita lamang ng host. Hoy, narinig mo ba ako? I took the training time just to give you a briefing on the state of this tribe. Paumanhin. Medyo nahihilo ang ulo ko kaya, sapat na. Ihahatid na kita para magpahinga. Pagkatapos tumungo sila sa isang kubo. Sa loob ng kubo habang sila nakaupo, lumingon-lingon ang Sobay sa kung dito ba daw ito nakatira. Ito, marahil, nakikita ko, ay dapat manatili dito. Pagkatapos ng nakakapagod na araw, makakapagpahinga na rin ako. Tapos masayang humiga ito sa hapag ng higaan. Nabalak pa sana pigilan ni Yan Hua sa paghigaan sa kanyang higaan. Kaya lumalim na lang ang pag-iisip niya. Tapos napatanong ito kung bakit kakaiba ang amoy nito. Medyo amoy gatas daw ito pero hindi naman daw ito masama. Sambit nito habang tumatawa. Huwag mong amuyin, sambit nito habang tumalon ito sa pagdamba sa kanya. At gayon din, huwag pukawin ang mga bagay dito. O bakit, tanong ni Sobay habang dinag-anan ito ni Yan Hua. Dahil ito ay ang lugar ko, ang bahay ko, sambit niya dito na parang nahihiya, habang nakapatong ito sa itaas niya. At antabayan natin ang mga sumusunod mailabas ang kasunod na chapter nito. Maraming salamat.